Magandang, sana po ay naging maganda ang inyong weekend kahit na po maulan dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Ngayong umaga pong ito ay pag-uusapan natin kung ano ang magiging epekto ng pag-pull out ng mga US bases kung sakali dito sa ating bansa, sa ating ekonomiya at sa ating political situation. Inaantay po lang natin si Bobby, pero ipapakilala ko na po ang ating espesyal na panauhin ngayong umagang ito. Wala pong iba kundi si dating Trade and Industry Secretary Jose Concepcion at ngayon gusto niyang matawag na isang revolution of the Poor. Isa pong involved sa Revolution of the Poor. Bumati po kayo, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inantay po lang natin si Bobby kung sakasakali Yes, kung meron good morning. kayong... Good morning, Bobby. Yes, good morning, Jessica. I was just telling our people about the background ng ating mga panauhin ngayong umaga. Si dating Secretary Joe Concepcion and Secretary or Director dati ng National Economic Council noong panahon ni Makapagal, si Mr. Hilarion Henares, now a columnist, no? Yes. At sinasabi ko na mga pioneers din sa mga negosyo itong kanilang mga ninuno, partikular ng kanilang mga ama. Si Joe Concepcion Sr. ay naging pioneer ng pagsagawa ng air conditioning at refrigerator dito sa Pilipinas. Samantalang sa Resi naman ay dito nag-concentrate ang ama ni Hilarion Henares Jr. noong mga panahon yon. Pero ang sinasabi ko nga, dito matitingnan natin kung paano. Sapagkat panahon pa ni Pangulong Quirino, alam ito ni Secretary Concepcion na yung Belt Trade Act, linalabanan na natin ito eh. Pagkatapos imbes na mabura yung spirito nito ay lalo pang na-emphasize. Nabago lang ang pangalan, katulad ng import liberalization ngayong mga panahon ito. Jessica. Dati Belt Trade Act. Yes. Yes, ang ating pangalawang panauhin, Bobby, ay walang iba kundi ang kinagigiliwang kolumnista ng Philippine Daily Inquirer, si Mr. Hilarion o Larry Henares Jr. Bumati po kayo, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi natin itatanong, Bobby, si Magandang araw pala. Araw. Umaga pala. Hindi, alatang-alata si Larry, halos hindi natutulog yan dahil sa, maliban sa mga, mga appointments nito. Ganun ang mga kolumnista eh. Nabubuhay tayo sa pakikipag-usap, di ba, Larry? At ganun din ang mga taga-radyo sapagkat hindi po pwedeng sa radyo o sa dyaryo lang tayo magdepende. On our own, we have from one place to the other para makuha ang mga informasyon para sa mga taong sumusubaybay sa kanilang mga columns at the same time dun din sa ating radyo. Yes, si Jessica? Mr. Henares, Bobby, hindi natin itatanong, ay dati ring chairman ng National Economic Council. Roger. So, economist din siya, kung matatawag din siyang isang economist. Well, as a matter of fact, Radio Patrol Days, nakakatalimitan mo na si Larry at isa ito sa mga matinding lumalaban dito sa mga, ano bang tawag doon? Imperialistang kano. Larry, ha? Yeah. Sa'yo ko natutunan yung, Bobby naman, pambira, oo nga, mag-i-invest sila dito pagkatapos gigisahin tayo sa sarili mantika. Wala namang collateral na baon yan pagkatapos mangungutang sa ating bangko pagkatapos ginigisa tayo, di ba? Larry, you remember that? Totoo yan, totoo yan. Okay. So, Okay, ihanda nyo na po ang inyong mga katanungan. Itawag po dito sa amin sa 922-8992, 99302939723997021224, local 289. Huwag po kayong aalis, kami po ay magbabalik. thank you. Okay, balikan po natin ang ating programa ngayong umaga, ang Kape at Balita, at ang ating pong pag-uusapan ay kung ano po ang magiging epekto ng pag-alis dito ng mga base militar ng Amerika, kung sakasakali lang naman po, dahil mukhang meron nang napagkasunduan, pero ngayon ay malakas pa rin yung ugong na yan kung sakaling ma-ratify o hindi. Marami pa pong katanungan na dapat nating mahingan ng kasagutan. Bobby? Yes, Jessica, at siguro magko-concentrate lang tayo ngayon dito sa question, particular doon sa magiging epekto ng posibleng pagbaklas ng base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. May kakayahan ba tayong tumayo sa sarili nating paa kung mawawala itong mga base militar na ito? At ano ang aktual na kahalagahan sa Pilipinas ng mga base militar na ito? Ito ang
ating focal point sa ating discussion ngayong umaga, Jessica, sa ating kape at balita na pinangmagatan nating sakuko ng ibong magdaragit. Ano yung ibong magdaraki? Iba ba yun sa ibong Adarna? Iba. Hindi ko kasi alam yung legend nun eh. Yung ibong Adarna, ibang klase yun eh. Pero yung magdaragit, iba parang lumipad lang pagkatapos eh. Parang bang dumaan lang sa bahay mo tapos maraming nawala sa'yo. Yun na. Yun ang ano nun, yun ang talagang ang In meaning essence, nun. In gano'n yun. essence. Ito mga Amerikano, para mga ibon to sa Pilipinas. Pero Ayun. dapat nating isa-isip siguro kung sa pananatili ba nila rito, tayo ba'y nagkikinabang o tayo baka lalo tayo nababaon sa utang o lalo tayo naghihirap? Tayo ba'y biktima ng pagsasamantala o biktima o recipient ng mga biyaya na naibibigay nila sa atin? Okay, so At yung kung sakaling mawawala sila, ano ang magiging epekto sa atin? Katulad ni Mr. Concepcion, I know that at least matapang to. Meron silang mga industriya. Meron tayong Pop Cola, meron tayong Diet Sarsi, yung basketball team na nanalo kagabi, Jessica. Kay Mr. Concepcion yun. At yung air conditioning unit. At ang balita sa akin, Raul, nagbaba na sila dahil dito sa... Sa kapatid niya yun, kay Mr. Raul Concepcion. That's right. Pero Pareho rin yan sa pamilya niya. well, anyway, pare-pareho din yun eh. But ibig sabihin eh, kung wala nang kasing tapan ng mga konsepsyon, sino pang magtatayo ng air conditioning company dito? Pwede siguro si Larry dito. Pero si Larry, ang pamilya sa pigment to. At saka sa resin, di ba, Larry? That's right. At saka ako rin nung araw ay gumagawa ako ng mga pencils, yung mga Mongol pencils, gawa ko yun yan. Yung mga Crayola, Right. mga Parker ink, at saka pintura. Lahat-lahat yun. So pareho palang businessmen ang ating mga panauhin ngayong umaga, Bobby. Yes. So siguro, ititrace natin ang history. Every leader of this country must have a sense of history. Sapagkat hindi tayo po pwedeng wala tayong otoridad na magbigay ng direksyon sa ating mga mamamayan kung wala tayong ganitong klaseng background. And it so happened that these two figures na bisita natin ngayong umaga, Jessica, have so much to tell us, Yes. and share with us. So ibabalik ko lang dun sa title natin, yung ibong magdaragit ay yung American Eagle. Okay. American Eagle. Okay, Bobby, shoot the first question. Well, yes, but siguro po pwedeng maunawaan muna ng ating mga kababayan kung sino ating mga guest at naging sikreto siguro Okay. ng ating mga buting panauhin ngayong umaga sa pagpasok nila dito sa mga negosyong ito na hanggang ngayon ay like Joe Concepcion for instance, lumalaki ito, lumalago ito. Si Larry siguro could share with us yung kanyang sariling assessment later on in competition with the other investors sa Pilipinas na mga puro multinational. Secretary Concepcion, sir? Well, muna ako'y, kung maaari, ako'y magbibitaw ng konting salita. Opo. Alam niyo, tungkol sa military bases, noong 1909, nagkaroon ng free trade dito. Ibig po sabihin, lahat ng mga produkto ng mga Amerikano ay pumapasok dito, zero duty, at lahat ng mga produkto na lumalabas ng Pilipinas ay zero duty. Ngunit, ang Amerikano ay, gobyerno Amerikano naglagay ng buwis sa mga produkto na ginagawa yung panahon na yon ng Pilipino. Asukar, cigars, wrappers, at mga bagay yon. Pagkatapos noong 1946, pagkatapos ng digmaan, knockout ang Pilipino, itinulat yung tawag ng Parity Act. Sa sabihin, ang Amerikano ay magkakaroon ng parehong ng katayuan, the same rights like the Filipino. Sinasabi ko ito dahil kailangan, dahil na yun, dumadaan din tayo sa new basis renegotiation. At tinamaan tayo ng Lindol, tinamaan tayo ng Mount Pinatubo. Knockdown din tayo ulit. At na yun, nagre-renegotiate tayo. At ang basis ng renegotiation, sapagkat nababasa natin sa pahayagan, na tapos na. Ngunit sa akin tingin, mayroong mga detalles na importante. At kailangan maipaliwanag itong mga detalles sa ganitong paraan ang ating Senado, maaari nilang pag-aralan. Ano talaga ang makukuha? At sa akin tingin, we can look negatively and we can look positively. At sa akin tingin ay we must seize the opportunity to strengthen Philippine
US-American relations. Sapagkat napakarami ang mga bansa na is not similarly situated like the Philippines. They would like to be situated like the Philippines with a strong relationship with the United States. But that relationship must be one where the United States must recognize na tayo po ay developing country. At kung tayo po ay developing country, we must have access to their market. Ngayon, to answer directly your question, at ito mo aming itunutulak na makaroon sa agreement na yung tinatawag na preferential access to the US market. Malaking bagay po yun. Kung lahat ang mga produkto ng Pilipinas na ating ginagawa at gagawin ay makakapasok sa Amerika, at kanilang total imports ay umaabot po ng $400 billion, kung we will increase only at the rate of 20% our market share of the US market, rather our market growth rate. And by the end of the century or the year 2000, ang total export po natin sa Amerika ay aabot ng $25 billion. Pero nakalagay po ba yun sa bagong kasunduan na meron po tayong magiging preferential treatment? Iyon pong aming pinaglalaban no ako'y nasa Secretary ng Trade and Industry hanggang ngayon. Yung pong aming ang pinaglalaban ni Senador Manglapos at ngayon din ay humahanap ng mga detalye na that this can be covered. Okay. Mr. Henares, ano pong reaction niyo dyan? No, my reaction to that, sinasabi ko, talagang itong mga Amerikano ito, talagang marunong mag-bargain sa atin. Alam nila na marami sa atin na talagang hindi natin minamahal ang ating bayan, mas mahal natin yung mga Amerikano sa ating bayan. At nung 1946 na sinasabi niya, tayo ay talagang lubog na lubog after the war. At ang Amerikano, sabi nila sa atin na tutulungan raw tayo. Ang nangyari dyan ay binigyan tayo ng back pay, ng bayad sa atin mga soldado na lumaban kontra sa mga Hapon under American flag. In other words, sila ay parang Amerikano na soldado. Maraming mga voluntaryo rin na galing sa mga China, galing sa Hapon, Nisei, ang tawag nila, at sa Poland, marami-rami yung they fought under the American flag. But when it came down to the payment, sa bayad na, mayroon special law na sinasabi ay ang mga Filipino soldiers lang, ay babayaran in pesos the same amount at the same number as that which is being paid to the Americans and the Chinese and the other volunteers. Eh gusto nang sabihin yan ay at the time they were paid twice as much kasi 2 to 1 eh. Eh ngayon 30 to 1 na yung mga veterans payments natin ang binabayad sa mga Amerikano at saka mga Czech at saka sa mga voluntaryong mga Polacks, mga Polish ay 30 times more than the Filipinos. In other words, mayroon talagang discrimination sa atin. Sabi nila ay, walang kwenta naman yung mga Pilipino. Babayaran lang natin silang much less than we pay our own. So they don't really consider us equal. And then binigyan tayo ng war damage payments. War damage payments, it covers only 5% of what was damaged in the Philippines. Yung kwan lang, yung mga government buildings, etc. Pero yung the one we suffered, we bayad lang natin mga 5 cents on the dollar. Binigyan rin tayo ng yung tinatawag nilang war surplus. Yung mga jeepney na, yung mga jeeps na ginamit nila sa gera, ay binigay na sa atin at linagay doon sa kwan ay ito, it costs us $5,000. Pero it is not worth $5,000. Kasi ginamit na yan sa gera eh. Bulok na eh. So, pero sinulat nila na sila ay original cost, which is usually 3 times the peacetime cost. So that, ang laki-laking kwan yan, ang bigay sa atin raw sa kanilang 3 billion raw at that time. Malaki yun.
Pero it was only worth 2 cents on the dollar. Excuse me, Larry, if I may intercede, alam mo, hindi lang naman totalmente pwede natin sisihin mga Amerikano sapagkat noon tinatanong din ng mga Pilipino, panahon ni Quezon pa yan, di ba? Sinasabi, anong gusto nyo? 50% cash and 50% goods or lahat cash or lahat goods? So ibig sabihin, we do not totally blame the Americans for this sapagkat yung mga nagdesisyon na hindi lang naman Amerikano. Tayo din nagdesisyon, di ba? Hindi tayo nagdesisyon. No. They offered it to us, but in exchange for something else. Ang exchange yan ang parity rights at military bases. Yan ang bayad. Pero, actually, we received very, very little. You understand? As a matter of fact, nung binigay sa atin yung mga pera yon, which is worth only 2 cents out of the dollar, ang kondisyon ay we will have free trade with them. In other words, kailangan lahat-lahat ng refrigerators natin will buy from the United States, yung mga chocolate bars, etc. Walang duty at the time. Yung binigay nila sa atin in 1946, by 1949, wala na tayong dollars. In other words, the condition was such that we were bound to be bankrupt. Because ang kondisyon ay import liberalization. Yan rin ang nangyari sa atin noong 1961 at sinabi sa atin ay gusto namin na mag-decontrol kayo. Bibigyan natin kayo ng $300 million in order to support, in order to bribe you to decontrol. Nung binigay remember, I was in the administration then. In 3 days, nawala yung 300 million. Bakit? Ang kondisyon ng Amerikano, basta bigyan kita ng 300 million, basta yung lahat-lahat ng mga Amerikano dito na mayroon mga black pesos, kailangan they are given the privilege of using those dollars to bring out their profits. So ang nangyari, marami tayong pesos, pero lahat na dollars bumalik sa Amerikano in 3 days. And this is the only reason we survived is that as a National Economic Council chairman, I instituted a tariff policy, no? As a result of which, ang dollar rate, which was already floating at the time, it was 390 pesos to $1, and it remained so for 4 years, 4 na taon, plus 2 more years, 6 years. Pantay-pantay yan. Hindi nagbabago yan. Bakit? Kasi mayroon tayong tariff policy to protect our industries. And in the 1970s and in the 1980s and part of the 90s, when Marcos and Cory followed IMF policy of import liberalization, anong nangyari? Yung 390 na binigay namin sa kanila 1965, ito si Marcos, he got it from 390, he made it to 18 pesos. 390 to 18 pesos, which is a lot, no? Per dollar. Ito naman si Cory, kinuha yung 18 pesos, ginawa niyang 30. Why? Because they are not following a rational economic policy. So ang point niyo po, Mr. Henares, ay nalugi po tayo. Talagang luging-lugi tayo. That's why the reason why sabi ko, tama na yan. Lahat-lahat na sinasabi nilang baka mangyari sa atin na kung bitawan natin ang US basis, nangyari na eh. Nangyari na under Americans eh. In other words, ano yan sinasabi nilang the foreign investment will not come in? Under the almost 100 years na nandito ang Amerikano, mayroon bang foreign investment na pumunta dito that helped us? Wala naman ah. Yung sinasabi nilang, we will help you modernize your army, your armed forces. Ano ba yun? All the time the Americanos were here, ang binibigay sa atin yung mga obsolete. Lahat-lahat ng mga kaibigan natin, mga Indonesia, Malaysia, bumibili sila ng modern arms, ay binibigyan tayo ng mga obsolete equipment. Imbes na missiles, binibigyan tayo ng yung grenade launchers that cannot even kill a sitting duck like Nemesio Prudente. Nakakon sa kanyang kotse, binigyan ng grenade launcher eh.
buhay pa rin. Okay. Ano bang klase ng mga kwan binibigay sa atin ng mga bunyeteros yan? Okay, pero tanungin natin si Mr. Concepcion tungkol dun sa preferential treatment na sinasabi niyo po kanina. Oh, Are we getting that now or are we still striving to get that? Well, we are getting preferential treatment on certain products, lalo-lalo na sa GSP. Na yung mga sinasabi ni Larry, I like to make some correction of some facts. Na yung sinasabi niya na at sa administration ng Cory Aquino ay ginawa ng 30 pesos, that is also a little exaggerated. Ngunit, alam nyo, yung mga exporters humihingi ng proper valuation ng kanilang peso at dollars in order to generate the exports more, no? At ngayon, tungkol sa, let us look at what will happen, a scenario, because anong pinag-uusapan natin, ano ang mangyayari sa Pilipinas mula na yon up to the end of this century, which is the year 2000. At sa akin tingin, we must go and fight for us to become a newly industrialized country, pareho po ng Korea. Ngayon, kung makuha natin sa basis agreement, yung tinatawag na preferential treatment, sa aking palagay ay malaking bagay yan. Pero wala yun. Hindi mo na. Wala yun sa agreement eh. Tapos na agreement. Hindi pa tapos ang mga may mga side letter na inaayos pa at mga detalles na ganon. So, let us judge the final product pag tapos na. That's why yung mga negosyante na talagang nagpahalaba sa pahayagan, kailangan talaga nilang hintayin ang produkto. At ang mga senadores, kailangan tignan nila ang final product na initial at sa pagkatapos pag-aralan po nila. Sabihin po natin, example lang, tungkol sa garments. Alam po ninyo, nung pumasok ang Aquino government, ang quota ng garments, ang exports natin ay umaabot lang ng $320 million. At ako po'y inatasan at that time, 86, to negotiate a new agreement. Alam nyo na we were able to increase the garments quota from $370 million, na yun umaabot na po ng $1.2 billion. Ngayon, sa akin tingin, sa preferential treatment, anong pinag-uusapan natin? Sapagkat itong garments ay labor-intensive, nagbibigay ng trabaho sa mga manggagawa. Ngayon, ano ang ating binabalak? Ay binabalak po natin na hindi makaroon ng 6% growth rate lang, kung hindi 12% ng growth rate. Sa ganitong paraan, aabot ng within 2 or 3 years, aabot po yan ng $3 billion na dollars. So from 1.2 to 3 billion po. Sa akin tingin, 1.2 to 3 billion. Ngayon, ang sagot ni Larry, ini-import naman ng raw material. Hindi po totoo yan. Sapagkat ang dati, ang local content ay mga 10% lang. Ngayon, ang local content ay umaabot po ng 45%. Pag meron kang malaking base ng garments, makikita po ninyo sa mga textile mills na itinatayo dito, na makakaroon po tayo ng local content, magtatayo tayo ng pabrika sa paggagawa ng tela, at makakaroon ng local content ng 65%. Ngayon, yun po lang ay Tingnan muna, tingnan muna. Okay. Sabi ni, I was in the television with Joey Quisha, who should know, you know. And I have been a lot of, my father was also involved leading yung tinatawag ng cottage industries. And I know for a fact that a lot of these are very import dependent. For instance, yung garments yan, ginagawa nag-embroider lang sila sa kukunin nila doon, embroider nila, ilagay nila doon, and give it back. The local content is only 10-20%. Yung tinatawag nilang microchips, no? Dinadala dito yung mga silicone, linalagyan ng they put all sorts of components in it, they send it back, and it's only one market. You understand? Ang gusto nang sabihin ay yung talagang ang relasyon talaga natin with the United States talagang lopsided. Ito sinasabi ng Amerikano sa atin, kailangan may import liberalization, lahat nakagaling sa Amerika, kailangan itatanggapin nyo lahat without any limit. Without any limit and whatever. Pero sa kanila, imbes na free trade, yung sinasabi nila sa atin, mayroon silang quota limitations on our major export products. Ano yun? Sugar, coconut oil, tuna fish, yung Philippine mahogany, at saka yung
yung tinatawag na tuna fish nga at saka yung mayroon pa isa. In other words, five products na talagang malaking pinagbiikuan natin doon. Mayroon silang quota limitation. Nasabi ko sila, kung gusto niyo yung free trade talaga. Eh, ang kahirapan yan, free trade sa atin, pero sa Amerikano, hindi free trade. Mayroon quota limitation. Yung pong mga Hindi. minention ni Mr. Enares, maapektuhan ho ba Hindi, ng muna, tungkol sa asukar. Yung pong asukar, may quota yon. Ngayon, ang sistema na pinapalakad ng Amerika at ng buong mga different countries, mga ibang bansa, ay matanggal na yung mga quota. At ang gagawin po niyan ay makakaroon ng free trade. Ngunit ang gagawin ng Amerika ay tataas nila ang duty. Sa ganitong paraan, ipoprotect nila ang kanilang beef market. Yan ang dahilan. Ako pareho din kay Larry Nares na hindi maaari naman na tayo naman magbubukas ng ating market na maaaring pumasok ng mababang duty. Eh kung sila nagdedependa ng kanilang market, tayo din kailangan magdependa ng ibang ating market. Pero ibang bagay yun. Yung sinabi niya na may quota sa coconut Hindi oil. ibang bagay yun kasi tayo, hindi tayo, we are not allowed to protect our own market. Bakit hindi? Meron po tayong mga duty dyan. So, nasa... Binababa natin eh. Hindi tayo, hindi ikaw ha. Si Quisha at saka si Stanislao. Ibang usapan yun. Ay, naku. At ang Kongreso may papel na gagawin doon. At nakita ninyo, medyo sa paggawa na nilang papel nila, medyo napigil ang gagawin sana. Ngayon, tungkol sa coconut oil, yun po yung walang quota. Tungkol sa tuna, yung pinakamalaking export ng Pilipinas, wala pong quota yan. At mahogany, walang quota yan. At wala nang mahogany yan. Mayroon tax yun eh. May duty. Oo. Pero Malaking duty yan. yung duty ay pareho din sa lahat. Well, Larry, excuse me, Larry, can you make a comparison yung ganitong klaseng panggigipit ng mga polisiya ng Amerika sa ating mga produkto, ganito yung bang ginagawa sa ibang bansa o hindi? Yung duty, for example, sa tuna, ay pareho din sa lahat ng mga bansa. Sapagkat kung hindi, they will be charged in GATT for discriminatory. Merong So, may GATT. Dayon, ang kanilang exception lang, yun sinasabi sa Caribbean Initiative, yung mga bansang paligid nila, lahat yung kanilang ginagawa ay zero duty. Yun ang aming hinihingi din. Kung ibibigay nila sa mga bansang paligid sa kanila at sinasabi nila na meron silang special relationship with the Philippines at sinabi ni Larry Nares sapagkat siya panahon ng gera na naglaban ang Amerikano at ang Pilipino and they died in Bataan and Corridor. Kung talagang special relations, bigyan din sa atin yung zero duty. We're not asking forever. Alright, but may I ask, Secretary Concepcion, sir, reklamo dito sa quota. Kung wala ba itong quotang ito, meron bang ibang bansa na po pwedeng pagdala natin ang ating mga asukal? Muna, tungkol sa garments, alam po niyo, sa garments, may quota din ang EEC. Hindi lang ang Estados Unidos. Ang EEC meron po din quota. Ang Europe. Ngayon, tungkol sa asukar, alam po ninyo, ang presyo natin ang asukar ay in-export natin sa halagang 22 cents. Ang world prices siguro ay 11 or 12 cents. Talagang non-competitive tayo. Yan ang dahilan na may quota sa US market sapagkat napakaganda yung presyo nila. Ngayon, pwede tayo mag-export ng sugar at world market prices. Ngunit napakababa at hindi natin at yung asukar medyo kulang din miskina para sa ating lugar. Lalo na pinatubo tayo na yon. Yung asukar talagang kailangan para sa ating bansa and we must put added value to our sugar. We must produce alcohol, we must produce even for petrol in order to remove the lead. So maraming bagay maaaring gawin. No, Ang kasi tanong ko Jessica, kayo, That's not my point. Excuse me, Larry. Larry. Yeah, go ahead. Sauce for the gander should be the sauce for the goose as well. If they ask us, sasabihin sa atin, tanggapin nyo lahat na ipagbili natin sa inyo. Don't protect your industries, then they should not also protect their industries. Ang kahirapan yan, they ask us for free trade and they don't do free trade for themselves. In other words, kailangan talagang reciprocity nito. Well, Hindi naman sila... Excuse me, sir. Liwanagin natin na ito parang aping-api na tayo rito. Parang Pilipinas lang ba ang ginagawa ng Amerika rito? I recall that in 1977 or 1978, yung UNCTAD meeting, yung original group of 77 nations, yung mga papaunlad ng mga bansa, ang kanilang tinalakay dito sa PICC, naalala ko pa to
kung paano mapipigilan yung exploitation ng kanilang mga raw materials sapagkat doon sa kanila karamihan ang gagaling kasama ang Pilipinas dito hindi lang Pilipinas nagrereklamo, pati ibang bansa, mga mahigit 100 dito nagrereklamo din sapagkat halimbawa dito sa atin mag-i-export tayo ng ore pagkatapos pagdating dito Betamax na pero wala tayong wala tayong pagkakataon na maski pa magtakda ng mga presyo itong mga nagpo-produce ng mga materials na ito, parang helpless Ang ibig ko sabihin dito, hindi lang ang Pilipinas ang ganitong klase ang sitwasyon. Seemingly, this is worldwide, Yes. Mr. Hernandez. Yes, it is worldwide. And the fact is that, as a matter of policy, itong mga rich nations ay pinipigilan ang atin export sa kanila na raw materials. Pero, pinepwersa tayo to accept theirs as finished goods. But we had all the time in the world, especially during the time also, Mr. Hernandez. Bakit nakontento tayo sa ganitong tag-export lang tayo ng mga raw materials? You never bothered to really double time dun sa industrialization aspect. Bobby, masasabi ko, at itong we can give some credit to the Aquino government, na sa period ng Aquino government at 5 taon lang, talagang itinulak yung tinatawag ng industrialization ng Pilipinas. Alam niyo, number one, yung sinasabi ni Larry Henares na 10% lang ang local content ng textile mill. Sapagkat ako'y galing doon 5 taon. Masasabi ko, yung approval namin ng textile mills lang ay umaabot po siguro ng 3 bilyon na dolyar na pera na ibinuhos para sa mga textile mills. Integrated po yan. Ang local content ng textile mills na yan ay umaabot about 45%. At lahat yung mga textile mills na gumagawa ng tela when fully operational, makikita ninyo, we will be like Indonesia probably, which is high local content. Ngayon, yung sinasabi po nila semiconductor, which is heavily dependent on imported. Totoo po yun. Ngunit ang programa po natin, in 5 years, ang local content ay magiging 51%. Yan po tinatawag na wiring harness na panay ini-export. Yan po wiring harness, yan po, hindi na tayo nag-export ng iron ore. Ang ginagawa po yun ay ginagawa ng copper cathodes, pagkatapos ine-extrude ng copper wire. At yan po ay labor-intensive at ginagawa ng wiring harness para sa lahat ng mga kotse, ng mga bisiklet, ng mga motorcycle. At lahat po yun ay, ang local content yan ay almost 95%. Maybe merong improvement po, no? But, there, in some aspects, I don't know to what kind of pressures we have succumbed to. But, for instance, dito sa industriya po ng gamot, hanggang ngayon, repackaging lang ang kakayanan natin dito. Wala tayong mga makina in-imported since time immemorial. Mag-utay-utay tayo na tayo na mismo mag-proseso ng sarili natin mga materials. I understand that there are some raw materials na ini-import na sa atin, like Iluson, for instance. Yung antibiotic, dito po sa Iloilo nakukuha yan, kaya pinangalan ng Iluson. Pero ang totoo niyan, pagpunta doon sa kanila, ipoprocess nila, dagaling din sa atin raw material, pagbalik dito sa atin, repackaging lang kayo nandito. We have not really gone to exploiting this situation wherein tayo na mismo magpunta ng sarili nating makina at slowly hindi tayo maging dependent sa kanila. You see? Yes. Bobby, alam mo, gusto kong tanungin si Mr. Concepcion kung wala ba itong bagong kasunduan na to kung sakaling ma-reject. Hindi ba natin kayang on our own i-improve yung ating mga quotas? Yes, Kaya kasi mag-open up tayo ng ibang markets aside from the US. Hindi natin pwede bang gayahin yung Korea for 5 years. Ang Korea, sinara nila ang lahat ng kanilang mga puerto. Walang importation, walang exportation, pero nabuhay sila. After that, parang na-refurbish yung kanilang kakayanan at ngayon, maunlad na ang Korea. O kaya yung Taiwan, no? Okay. Withdraw yung patent rights nila. Tatanungin natin si Mr. Concepcion after this commercial break. Thank you, Jessica. A voice that never ceases to amaze, holds you spellbound in the sellout concert of the season, Regine in Season. Now a major event on television, Sunday, August 25, 9:30 p.m., still on GMA's August Storm. The
The search is on for 13 regional representatives to the Philippine Congressional Fellowship Program. Applicants must be Filipino citizens, holders of a bachelor's degree with at least 3 years of work experience or accredited units in a graduate course, native or permanent resident of this region, and below 33 years old. Contact PCFP Project Director Oscar De La Cruz at room 412 North Wing House of Representatives. Applications must be submitted not later than September 30. Ever wondered what the steamy goings-on at a real hotel are? This is Peter McDermott, General Manager of the St. Gregory. How do you do? A lovely hotel you have here, Mr. McDermott. Take a peek and find out in the all-new episodes of Hotel. I feel sorry for you. Hotel. Mondays, 10:45 p.m. right here on GMA. Industry. Balik tayo kay Jessica. So, Jessica? Yes, alam mo Bobby, yung mga panauhin natin ngayon ay divergent views sa tamang-tama. It speaks well for democracy, sabi nga nila. So, kanya-kanya silang panig. Pero gustong tanungin si Mr. Concepcion, Bobby, kung sakasakali pong ma-reject itong bagong agreement, hindi po ba natin kayang i-increase yung ating quota on our own o kaya on our own initiative ay mag-open up ng ibang markets for our products aside from the United States? Muna, tungkol sa opening up of new market sa garment quota, aming itinutulak yung tinatawag na non-quota market. At ang malaking non-quota market ay ang Japanese market. Although the Japanese is very finicky about quality, isang talisod lang ng karayo may rejected na agad. Ngunit kami po ay naka-increase ng export for that market. Ngayon, miski na Japan pala, merong quota din ang Japan sa US, yun ang sinasabi po namin sa kanila. Ngayon, the other markets are really very hard to compete. Sapagkat they are so, you have to compete against Pakistan, you have to compete against India. Ang labor cost daw na siguro 50 cents per day. So talagang garments is labor intensive. So talagang napahirap to be able to compete. That is why I believe, even in the GATT negotiations, I was in favor of a transition period na kailangan about 10 years of a multilateral agreement. In other words, we give Philippine industry and the garments industry 10 years to shape up. Pagkatapos yun, they must realize that they have to compete equally like Korea and Taiwan and Hong Kong and Singapore, which has 40% of the U.S. market. Ngayon, tungkol sa mga other normal trade, yes, we can, and we're pushing to divert to the European market and so on. But you know, I think what we're forgetting is this, that when you're negotiating with the United States, as much as possible, you want to negotiate with somebody that has been or is your ally. And recognizing, therefore, this historic opportunity, we must get the maximum from them during the transition period. Sapagkat sa akin tingin, ang problema po na nangyari is, sasabihin natin, ang vases will pull out, pero hindi tayo naghahanda. Sa akin tingin, kung sakali, may magandang package na ginawa po ang executive kasama ng US at i-review po ng Senado at pagkatapos ibinigay at ang mga mamamayan ay in a plebiscite have approved this. Sa akin tingin, the machinery must go. There is a program committee that meets every year. At sa akin palagay, kailangan by the year 2001, kung yan ang panahon na tanggal ang basis, okay, makaroon na tayo ng master plan na sila po ay wala doon. Kung hindi, pagdating ng the year 1997, magtatawaran naman ulit. Hindi, the year 2001 to prepare. Anong kailangan gawin sa Subic right now to have a master plan? So pagdating yung panahon na yun, walang sakitan ng loob. So sapagkat alam nila na sila po talagang aalis. By that time, we are going to build proper bridges to strengthen democracy and relationship between the Philippines and the United States. May I say something? Mr. Anais, gusto ko rin tanungin sa inyo kasi isasama niyo na rin po siguro sa reaction ninyo. Kasi isa po kayo dun sa mga malinit bumabatikos sa ating pamahalaan sa ngayon. Given our present administration, palagay niyo ho ba ay kaya natin or are we prepared kung sakasakali pong ma-reject itong bagong agreement na ito to stand on our own, and kaya ho ba natin pangalagaan, for example, yung favorite na laging nire-raise ng mga businessmen, yung mga mawawalang job opportunities? Well, with or without the Americans, I don't think that under the present administration ay tayo mag-uunlad.
simply because we are really colonial in our approach. And our economic policy is just moving in the wrong way. If they fire Jesus Stanislao, for instance, there would be hope, but not for any time that he is there. Now, I would like to react to this, and let's not talk anymore about economic policies, because we will have that with or without the Americans. When you talk about quotas in the United States, there are a lot of people with greater quotas than we have, and they don't have any bases at all in their own. Korea doesn't have, Singapore doesn't have, Hong Kong doesn't have any bases, and yet they have a higher quota than we have. It has nothing to do with it. You can do all you want about giving Americans everything, but you still won't have that quota. You have already given them everything. Mayroon ng basis dito for the last 100 years. Wala pa rin nangyayari. So, talagang irrelevant yan sa akin eh. Well, Ngayon, let's talk about anong sinasabi nila. Sinasabi nila, for instance, na pag aalis itong mga Amerikano, mawawala the people who are being hired in the bases. Jobs. Ngayon, mayroon silang pamphlet, sinasabi doon, na ay ang US payroll sa bases is 2.356 billion pesos a year For Filipinos. for Filipinos. At saka sinasabi nila that the full-time Filipinos employees in the bases, that is both Olongapo and Clark, was 20,296. Now, sinasabi nila na sila po ay pinakamalaking empleyado, the employer in the whole goddamn in the whole Philippines. Pero hindi totoo yan. Itong sinasabi nila na ang payroll nila ay 2.3, almost 2.4 billion. Ang San Miguel in 1989 is 5 billion already, twice as much. Ang full-time employees sa basis 20,296. Ang San Miguel has more than that, 26,000. At saka with a higher average salary, 16,000 ang San Miguel, ang US basis ay 9,600 lang. Now, yung mga basis, sabi nila na mayroon pang mga 60,000, 59,229 peripheral employees. Yung mga nagtitinda sa kanila, yung mga, nagtitinda sa kanila mga vegetables, etc. 59,229 employees peripheral route. San Miguel has 600,000. 600,000 peripheral employees employed in all the stores that exclusively sell San Miguel goods. Ang mga sinasabi nilang malaki raw sila sa buong Pilipinas aside from the government. San Miguel Corporation is a lot bigger than the US basis. So, yung sinasabi ko lang na talagang ginainto lang kita. They're not really very truthful in their statements, you see. That and then everything that they say, kakuan yan. Pero yung pong mga jobs na mawawala, paano po yun? Nawala na eh. How will we... 20,000 yun. Most of them was in Clark. Very little in Olongapo. So, most of them are going out already. Now, what are they going to give us? $203 million? How much is that? That is 6 billion pesos. You know how much we spend? Ang ginagastos ng ating gobyerno every year? 300 billion pesos. Sa makatuwid, yung kanilang binabayad sa akin, 2% lang ng kailangan natin to run our government. Yung bang sinasabi nyo, importante, kung gusto nyo magpatayo pa sila ng maraming mga San Miguel, they put up tariff barriers so that they will be people who will come here and make more beer and make more mga ganyan. And we can easily give jobs to everybody. Yung lahat ng mga binibigyan, mga naman yan eh. Mga prostitutes naman yan eh. Okay. Bobby? Yes, bakit balakid ng American bases dito sa Pilipinas, Larry? Ano? Bakit balakid? Balakid. Ibig sabihin Balakid. mas giginawa pa tayo kung wala ang mga ito? Ay, nako. Masarap kung wala dito yan. Importante na walang control ang Amerikano sa atin. Ngayon,
Sinasabi nila, magboboto tayo sa basis kasi pag hindi kayo magboboto sa basis, hindi kayo you won't be elected in the Senate. Ano bang klase, what kind of a country is ours that we Is that allow happening? ourselves? Is that happening po? That is what they are saying to the senators. In other words, they assume that the Americans, hawak-hawak tayo. That is not an argument for the basis treaty. That's an argument for being a state of the United States. If they want, let's be a state in the United States. Okay. Tanungin natin si Mr. Concepcion after this commercial break, Bobby, kung gaano naman kalakas ang pressure ngayon sa business community dahil sinasabi nila yung US daw hindi lang ang ating mga senador ang pressure kundi pati rin ang ating mga business leaders. Tanungin natin yan kay Mr. Concepcion kung totoo hindi after this commercial break. Sa Kape at Balita, Mr. Concepcion, meron pong mga bali-balita na malakas daw po ang pressure sa inyong mga business leaders ang United States government. Is this true? Muna, hindi ko alam kung may pressure sa mga business leaders sapagkat ako hindi nasa negosyo at hindi ako gumagalaw masyado sa mga business, no? Ngunit sa aking palagay, dahil yung mga sinabi ni Larry, may katotohanan din at may tama doon. Dahil hindi natin ibebenta ang ating bayan sa halagang 200 milyones na dolares na kanilang inaalok na cash component. Ngunit meron mga cash component sa mga sa mga aeroplano, sa mga barko. Ibang usapan yon. Sa aking palagay, ang negosyante na yon dapat maglagay ng pressure. Hindi sa Senado, kung hindi sa Amerikano. Sapagkat kung gusto nila magkaroon ng US bases dito, nasa kanilang kamay na sila dapat mag-alok ng isang package na talagang maganda. Yan ang dahilan ako hindi talagang tuto na masyado sa tinatawag na cash component. Ang tinitignan ko talaga ang trade component sapagkat yan po sa trade component, pag meron po tayong access sa US market ng zero duty, lamang tayo sa mga newly industrialized country, lamang tayo sa Taiwan, lamang tayo sa Korea, lamang tayo sa Hapon. At sa panahon ng 10 taon, tayo makakatayo ng ating mga pabrika dito at tayo makaka-export na may advantage over all other countries. At kung may bibigay yun sa atin, palagay ko mag-iisip ulit ang ating mga senadores at tungkol sa pag-aaral nila ng basis. Pero if lang yan, if. That's why sinasabi ko before you cross the bridge, hintayin mo muna anong final package na nakalitaw. Hindi pa tapos yun. Don't assume that they will, huh? If one, I will support it. But it's got to be written in black and white. Hindi mga promisang sinasabi nilang hindi naman tinutupad. So you will be for it if it is written down, ha? If it's written down na talagang that they are going to give us so much quota, okay. Kapares yung nangyari dun sa Belt Trade Act. Pero ito, wala Promisa lang na best efforts Hindi ako sa ngayon sa best effort. Gusto ko lang sasabihin na Jessica, na itong sabi nilang special relations, that they really love us so much, all the time binigay natin yung mga bases sa kanila free of charge. Anong nakukuha natin? Walang-wala. At the time that they were paying Egypt 1.75 billion, Israel 1.4 billion, Turkey almost 1 billion For ang landing binabayad. rights. For landing rights. Oo, at saka ang lead ng base, ang bayad sa atin 180 million. Ngayon, nung pinataasan nila to 400 million, 480 million ang binigay sa atin, tinaasan naman ng Egypt to 3 billion. Israel, 3 billion. Turkey, almost 2 billion. At saka yung mga sinatawag nilang loan write-off. Yung tayong negotiate sa kanila, pero ang nakuha natin sa kanila na yung write-off, whatever you say it in Tagalog. Yung tinatanggal na lang. Yung tinatagal na utang Binabaliwala. natin. Binabaliwalang utang. Ay, ang kuha ng Egypt, $7 billion. Ang kuha ng Turkey, $21 billion. Ang kuha ng Israel, $10 billion. Ang kuha ng Poland, 1/2 of their entire fund. Ay, wala silang basis. Wala silang US base.
Tayo naman, ang nakuha natin, zero. Zero. Walang-wala. Binigay na natin ang basis sa kanila, zero pa rin. Wala, maski na, bigay natin kung hindi, zero pa rin. Pero kung sakali pong isulat nila na meron, papayag na po. Well, there's a thing. Tusong-tuso yung Amerikano. But Larry, there are no permanent friends. Interest lang pinag-uusapan dito. So tingin mo kung walang base dito, may interest pa Amerikano rito sa ating bansa? I hope not, to tell you the truth. But they cannot help it. This is the only country that really looks upon them as some superior beings. I mean, Korea, Japan thinks they're dirt. I mean to say, the Japanese, ang kanilang mga Hapon sabi nila, itong mga Amerikano mas mabuti pa sa we can make better cars, we can make better computers, we can make better cameras. We are superior to them. Alright, Itong Pilipinas, sila naman ang superior sa atin. To Secretary So, Concepcion. talagang hindi sila aalis dito, maskin anong gawin mo. Hindi talaga sila aalis dito. All right, so Secretary Concepcion, we need them, they need us. So even without the bases, kailangan pa rin ng Pilipinas for their markets, no? Yung mga soft drinks na nila dito, ang dami-daming kinukonsumo ng Pilipino, bawat isang pamilya, nag-average ng 2 family size a day. So, sa tingin nyo ba, mababawasan itong mga pakikipagnegosyo natin sa kanila kung mawala itong mga American bases, and would you have any other alternatives na pwedeng sabihin natin realistic at pwede natin magawa, sir? Well, alam nyo, the US market is the biggest market. In fact, Japan has the US as its biggest market. Kung isipin ninyong Taiwan, napakaliit. Ngunit ang kanilang share, ang export sa US market is $26 billion. And Korea is $21 billion. Hong Kong, $11 billion. So nakikita ninyo pag sumisigaw ang Amerika, tumatalo na sila agad. Alright, may I ask this? Because question ni Larry ito kanina. Dito sa mga bansa binanggit nyo, wala namang American bases dito. Korea and Taiwan. Bakit mas malaki ang kanya? Matasinsado pa yata. Yung Thailand, nung inalis yung American base dito, mas umasenso pa. Hindi kaya ganito rin mangyari sa atin kung sakali? Na yun. Yung sa, remember, yung Taiwan is a little bit different sapagkat at that time yung Taiwan umalis sa China, and the United States made extra effort to try to prop up the Taiwanese government and give them economic support. Pareho din sa Korea. Hindi nyo maiwasan yon. Now, but there is no doubt that it is the resiliency of the Taiwanese and the Korean to build their country. And in the Philippines, kailangan yung resiliency of, yes, the Filipino na kaya po natin. Ngunit hindi mo we have one plus advantage is that U.S. market, and if we can capitalize, assuming we can work out with a satisfactory package, then it is better to have the United States on your side, which many countries are courting. But if we can get them on our side, that market that they have is a very big market. It's the biggest market in the world. It's $500 billion. It's almost the equivalent of the entire EEC market. So, sa akin tingin, if we can get the preferential concession, malaking bagay we will be able to do in that market. Okay. Bobby, Well, may tanong po pala dito. Marami rin dito, Jessica. Aha, yes. Sana. Ito, medyo kasi to basic Hindi po kaya posible na mangyari na kapag nanatili rito ang US bases hanggang 10 taon ay maging 50 o 60 pesos ang bawat dolyar para po sa inyo, Mr. Concepcion? Sa akin tingin, hindi po. Depende sa economic policies. At sa akin tingin, kung ang ating economic policies is going to create the basic industries na kailangan, pareho po ng Korea, Taiwan, sa akin tingin, by the end of the century, we will have even a balance of payment that is in favor of the Philippines than a negative payment. Okay, Bobby? My answer to that is that if we have the same economic policy, talagang lagot na tayo. Pero if after 1992 we will have an administration that takes care of the Filipino people rather than the Americans, I believe that we are going to be an industrialized country by the end of the century. Okay. Bobby? We should subscribe to the principle of internationalism. We live for them, they should live for us, no man is an island. Pero ang hinahanap ni Larry yung justifikadong relasyon na hindi naman nanlalamang ang isa sa isa. At siguro, sino mang gumagawa nito mga pulis? Tao din, mga Pilipino rin Larry, di ba? Kaya kung nalalamangan tayo, talagang gano'n ang tipo ng pagkikipagnegosasyon. But most of the time, medyo diyado tayo sapagkat every time we negotiate, we always talk
position of weakness. On a regular basis negotiate.
Nanatili rito ang US bases hanggang 10 taon ay maging 50 o 60 pesos ang bawat dolyar para po sa inyo, Mr. Concepcion. Sa akin tingin, hindi po. Depende sa economic policies. At sa akin tingin, kung ang ating economic policies is going to create the basic industries na kailangan pareho po ng Korea, Taiwan, sa akin tingin, by the end of the century, we will have even a balance of payment that is in favor of the Philippines than a negative payment. Okay, Bobby? My answer to that is that if we have the same economic policy, talagang lagot na tayo. Pero if after 1992 we will have an administration that takes care of the Filipino people rather than the Americans, I believe that we're going to be an industrialized country by the end of the century. Okay. Bobby? We should subscribe to the principle of internationalism. We live for them, they should live for us, no man is an island. Pero hinahanap ni Larry yung justifikadong relasyon na hindi naman nanlalamang ang isa sa isa. Di ba? At siguro, sino bang gumagawa nito mga pulis? Tao din, mga Pilipino rin Larry, di ba? Kaya kung nalalamangan tayo, talagang gano'n ang tipo ng pagkikipagnegosasyon. But most of the time, medyo diado tayo sapagkat every time we negotiate, we always talk from a position of weakness. Even with this American basis negotiation. Kaya palagyan na lang tayo natatapat sa binabarat at saka inapi. I think yung sinabi ni Mr. Concepcion kanina, Bobby, na yung trade component ng basis agreement ay dapat hindi lang yun lip service o hindi informal. Dapat I agree with Mr. Enares na dapat nakasulat yun kung pwede man dun sa bagong agreement para we can ask for something kung sakasakaling hindi nila masunod yun, meron tayong pinangahawakan na black and white nakalagay doon na mag-i-improve yung ating trade balance with the United States. Bobby? Okay, the Filipinos can. Jessica? Yes. Thank you very much. Kung ano man ang magiging resulta ng usapin na ito ay sana ay makabuti sa atin. Maski ano pa man yun. Dahil pinag-uusapan pa lang, Bobby May mga naririnig-rinig tayo na pininipressure daw yung ating mga senador, pininipressure daw yung ating mga business leaders. So whatever the outcome, I hope that, But we need the likes of Larry Henares. Sabagat kung wala naman boboka dito sa mga kapyang ito, teka muna. But isa lang ang bansa natin Obligado tayo, Jessica. If we have to blame anybody, it's us. Wala namang iba sisima natin mga Amerikano, sino bang pumipirma, sino ba nakikipag-agree dito sa mga Amerikanon to? Di ba? Thank you very much, Jessica. Yes, thank you very much. Walang pasok ngayon. Sana po ay may natutunan kayo dito sa aming programa ngayong umaga sa Kapitang Salamat po. Balita. Thank you. Good morning. Momentarily,